Maaaring ikaw o ako. November 1, Offertory Reading Devotional. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapit tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossus 1:13. Habang naglalakbay si Pastor J.M. Sitwala, kasama ang isang batang intern pastor papunta sa lugar ng bautismo, itinuro niya ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada at may mga lata ng beer sa tabi niya. Sabi ni Pastor Sitwala, "It could have been you or me lying there. Pwede rin sanang ako o ikaw ang nandyan." Si Pastor Sitwala na siyang ministro ng bautismo sa distrito ng Batang Pastor, na may 72 kongregasyon na binubuo ng mga iglesia at maliliit na grupo, ay nagbahagi ng pagmumunihan habang sila ay nasa biyahe. Napaisip siya na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, baka pareho rin silang nasa ganoong kalagayan. Ang karanasang iyon ay nagbigay ng malalim na aral sa Batang Pastor. Napagtanto niya na napakaraming tao sa mundo ang nasa parehong sitwasyon, naliligaw, nasasaktan, at bihag ng kasalanan. Sa tuwing nakakakita tayo ng ganitong mga nakalulungkot na tanawin, dapat tayong mapuno ng pasasalamat sa Diyos dahil iniligtas niya tayo mula sa dilim. Pero higit pa roon, dapat din tayong maudyok na abutin ang mga taong iyon, dalhin sa kanila ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan na nagbago rin sa atin. May mga tao tayong maaabot sa ating lokal na komunidad, pero marami din ang nasa malalayong lugar. Ang tanging paraan para maabot sila ay sa pamamagitan ng media, radio, TV, internet o mga nakaprint na babasahin. Ngunit ang paggamit ng mga platapormang ito ay nangangailangan ng suporta at pondo. Panawagan? Ang pagbibigay ng ikapu at handog ay isa sa mga paraan para maabot ang mga tao para kay Kristo. Habang nagbibigay tayo sa Panginoon, alalahanin natin kung hindi dahil sa kanyang biyaya, baka tayo rin ang isa sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapu at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos.